closer to the Grand Finals and also the M7 World Championship. Pero sa kabila naman, TNC, mas kikiligin sila kasi may extend pa nila lalo yung series at papalik tayo sa best of 3. Now, we're gonna be going to Dangerous Grass. Yes. I think this is one of the most impactful na mapa na nakikita natin among all of the others dahil dun sa mga extra na wala ka talagang vision completely. Ang na-shoutout ng Nobita kanina is Sanford specifically. Yup. At hindi ko sila masisisi kasi in the previous game and the games prior, and the game prior, I mean, napaka-impactful ng kanyang paglalaro ng XP lane. We always say, strike na TLPH is the first turtle. At syempre, nasa centerpiece niyan is the XP laner, which is, in this case, is Sanford. The banang Yuzong ng TLPH, the first pick usually is Yisun Shin para sa TNC without this Lancelot. Pero, meron din namang option na kunin na nila ang Gatot Kacha or Grok, I mean. Kasi pag kinuha ng TLPH yung Yisun Shin, ang nagiging sagot nila is either Joy or Hayabusa. So what I'm trying to say is, hindi sila required na mag-first pick ng Yisun Shin. It's much better if they get the supporting cast, which usually ay nanggagaling doon sa Grok. Pero silipin mo. Ay! Op! Up! It's back! Katahimikan! It's back! Katahimikan! Pero parang nag-iingay yung Phoenix Army. Oo nga Gusto nila to eh. Eto na, sa wakas, pinahawak na. Seryoso ba kay Jan TLPH? Yan ang tanong. Eto na eh. Ano yun? Ano yung kanta? Ano? Ano yung kanta? Saan? Inaalala ko eh. Ano Si kanta to? Purito yun eh. Si Purito. Ano yun? Ay, Ano yun? mamaya kakantahin Ano ng mga yun? casters natin. Ano yun? O sige, oo nga. Oo nga. Ganun yung tono nun eh. Ayan na. Ako na si Womi. Sumasayaw na. Womi, aasahan ko kayo ah. Aasahan ko kayo. Please. Yisun Shin Grok. Oh, hindi. Pero ito ang naiba. Ang naiba pa dyan, yung Kimi hindi pinili sa laban na to. Nababanggit mo sa akin, especially yesterday, na ang ilan sa mga pinakamagandang mages were the Kimi and the Lunox in this current patch. Exactly. Pero yung Farsa, this was such a ballsy move galing kay Sanji at TLPH. Box type ang gustong gawin ng TLPH. You can expect the Lapu-Lapu as the third pick TNC. Do you have a choice na kumuha ng Joy? Pero kasi ang Joy ay traditionally countered by the Fredrin. Will TNC oblige with another? Okay, so Yisun Shin. And mas magandang nakawin ng Lapo ngayon if you're TNC. They will go back to the Grok. TLPH. Wag na tayong magdalawang isip pa. Lapo-lapo para kay Sanford na yan. Ito na yun. Kung meron man ayun na. Ganun talaga eh. At this point, parang pwede na lang natin silang panoorin. Oo nga eh. Alam Kasi, ano na eh, kita mo na eh. Kita mo na yung idea. Lalabanan nila ang apoy sa apoy. Lalabanan nila ang Farsa ng Lunox, ang Fredrin ng Yisun Shin. That's right. At yung damage, lalabanan naman nila ng setup if we're talking about TNC. Yeah. The pain, the respect mula sa TLPH after nung game number 2 na naipanalo ng TNC decisively because of Benecuti's Bane. It will be banned out by TLPH themselves. Para naman sa TNC, wala na ihari. Mga options dito para kay Oheb, syempre yung mga hard carry. In the game that they played with the Fredrin, consider nila yung mga tipong Granger. Correct. This scenario, TNC can ban that out kasi strong lane yun. Hindi ito yung isang marksman na nahihirapan sa mga fighters. Normal yung kanyang gameplay kapag fighters yung katapat niya, nakakakuha pa rin siya ng crab. And it's the Claude instead na ibaban ng TNC. This is the option that you were talking about kanina lamang. At sa ngayon, tila nakakagulat yung mga ideya na meron sila. Kasi alam mo na eh, humuhugot na sila sa ilalim ng baul ng mga pick-ups na pwedeng mangyari. Kasi yung Lunox, sure, it's the standard for TNC. Pero ayaw naman nila, hindi nila pwedeng hayaan na yung TLPH naman na mag-explore sa mga bagay na hindi pa nila na-experience. Yes, right. Ang hindi nakagulat, Hans, etong pick ban, I mean, dito sa ating Esmeralda, lalo naman nakapili na sila dito ng isang Lapu-Lapu, so that is a way for them to counter that for sure. Now, TNC can choose to ban yung ating Granger, pero pwede na lang sila mag-hard read sa gustong gawin ng TLPH ito. May chance kasi na Nathan yung maging last pick para sa side ng TLPH, yung hard carry. Apart from that, Moskov is also an option. Hilda, they are choosing na ibigay lahat ng potential na yon. TLPH, pwede nilang kunin na ngayon ang Hylos o kaya naman ang Gatot Kacha. Ang gusto kong kunin nila though is the chip
for Mr. JP. Pero kung sakaling revitalize hero ang hinahanap nila, Hylos is the best option for them. Next option is Gatot Kacha. Men, ito na. Yung extra na setup. Oo nga, no? Nabanggit mo yung Gatot Kacha na laging napipick up sa first two ng red side. That's pero right. hindi sila nagbago. Pero ito yung Granger. Granger. That it seemed to be one of the wisest options or best options para sa TLPH to supplement the extra damage. Once you have the Fredrin, it is a no-brainer na magkakaroon ka talaga ng marksman on the other side. Phobius is open, but Arlot, ang instead of pipili ng TNC para kay 3-Mar laban sa isang Lapu-Lapu. And ngayon, we're just looking for the marksman or the gold laner na ipangtatapat ni Benny QT. Just go back to the export, pero kasi Granger at Farsa yung katapat, so baka hindi na yung choice. Cho, I think, is a better option para dito kay Benny QT kung fighter options lang. And indeed, it will be the Cho. TLPH, Gatot Kacha, as well as the Hylos, yung nakikita kong pwede nilang piliin. Pero hindi rin ako magulat kung bigla sila nag-swing, kumuha sila ng isang chip. Chip, Gatot Kacha. There's a handful of options para kay JP kung ano ang kanyang pipiliin. This is one of those players that uses a Gatot Kacha in a very different way, which is to protect and not to set up. Kasi nandyan naman si Sanford, nandyan din naman si Carl to deal those crowd control skills, and that is exactly what they're gonna be picking. Gatot Kacha to wrap up the composition para sa Team Liquid Philippines. There's a good amount of damage and crowd control from the cavalry side. Yeah, but sa lahat ng fans ng TNC, meron ditong comfort playstyle ang kanilang gold laner with this Cho. Maganda naman na pagkakadraft dito ng TNC. At most importantly, cherry on top, alam naman yan. Lunox ni Lancy. Lunox na ni Lancy. Ayun pala yun. Lunox na ni Lancy. Nako, feeling ko mamaya maririnig natin yan. Pinaalala mo na naman, Wolf. Ito na yun. Ito na yun. This is the game na hinayaan ng TLPH na piliin ni Lancy yung kanyang Dark Magician. But the question is, will this Dark Magician be enough to equalize the series? Or will this be TLPH one step closer to another win? Malalaman natin yan. Casters, go get 'em! At dito na nga natin malalaman kung match point na ba para sa Team Liquid Philippines o makakabawi pa ba ang Phoenix Army ng TNC Pro Team. Welcome to game number 4 ng ating finals of the lower bracket between TNC Pro Team and TLPH. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Ano bang pwede natin ma-expect dito sa ating early game? Well, isang hero ang magandang nga natin tignan. Lunox na ni Lancy. Ayun yun. Lunox na ni Lancy. Lunox na ni Lancy. Get out! Alam na ng mga tao yan no? And at this point, saktong pahinga lang muna tayo sa ating bakbakan between TNC and Team Liquid. Men, ilang araw nating actually nakita ng ginagamit ni Lancy itong Lunox na ito to the point na umabot na nga sa ating mainstream social media na kahit anong i-post mo tungkol sa Lunox ni Lancy talagang tinatanggap ng ating community. ang maganda rito no, is kapag tinignan mo yung Lunox in terms of how he sits in this draft against TLPH, maganda yung pwesto niya. Kasi kapag tinignan mo yung lockdown ng TLPH, medyo frontline na focus. Siguro yun din yung naging consideration nila as to why they pick up the Gatot Kacha instead of the Hylos. Even though nakita nila yung Cho. Kasi usually, Cho, yung Hylos yung pinansasagot sa mga Cho. Pero I think, malaki talaga din yung focus ni JP na hulihin yung Lunox para hindi lang yung lapo-lapo yung setter and frontliner dito for Team Liquid Philippines. Saka hindi natin tatanggalin yung fact na yung Gatot Kacha Farsa combo, sobrang sobrang tindi to begin with. Yes. Pag na-taunt, tapos may AOG na kasunod, may Feathered S-Type na babagsak mula dito sa TLPH. Pero again, huge shoutouts nga pala kay Toriyama, kay Venus at kay Wise. Sa kanila nang galing yung Lunox na nila na kinanta natin. At nakita naman natin yan no, sa mga watch party nila. Surely, no, nanonood din sila ng laban na to. TNC Pro Team kontra Team Liquid Philippines. Kung saan nga, no, pinag-usapan na rin natin na naging napakaganda ng last game para sa side ng Team Liquid Philippines. And entering this game, babalik na naman tayo sa Fighter Gold para sa TNC Pro Team. But this time around, si Oheb ay hindi nagagamit ng Ruby. Ang gagamitin na niya dito ay Granger. Na by the way, ay kung tama lang number 1 ata siya in terms of Granger sa MPL Philippines. All time. All diba? time. And ito din kasi yung mga common na nakikita natin before, yung double artillery, yung Granger Farsa, na mahirap abutin. In TNC's case, nandyan naman yung Cho ni Benny QT, pero kailangan niya kasing mag-spend ng flicker niya para lang abutin yun.
Yeah, kapag tingnan mo yung heroes dito ng TLPH, as much as they want to maximize the Fredrin para yung frontline na defense is nag-convert into actual damage. Ang dami nilang pokes. Yun nga yung binanggit ni Josh kanina, may combo pa ng airstrike, yung Gatot, Unliton, basically yung habol ng TLPH. Kaso, medyo one-dimensional yung kanilang lineup. Yun yung advantage ng TNC. Even if magkaroon sila ng disparity or disadvantage sa mga team fight, yung pressure ng Joe side lane, yun yung medyo wala silang sagot. Oo. Ibang klase rin kasi yung mobility and damage na nabibigay ng isang Joe side lane. And apart from that, no, yung makikita nating DPS mula kay Lancy mamaya on this Lunox, granted na hindi agad siya mapitas, makikita talaga natin na bumabakat yung damage. We already saw that. And speaking bumabakat, pare, medyo masakit si Oheb. Level 2 pa lang ay nabigwasan na yung Joe. Yun naman yung advantage talaga kapag traditional marksman ka over a fighter jungle, yung poke damage mo sobrang taas. Diba? And ngayon kasi na wala pang ultimate si Benny Cutie, hindi pa ganun ka hindi pa ganun katindi yung threat na kaya niyang ibigay against that Granger. So far, nagkakaroon lamang tayo ng mga poke downs. No? Tahimik ang Land of Dawn. Wala pa namang nagbibigwasan ng napakalaki. Konting trade-ups lamang at sa tingin ko yung masaya dito si Zaida on this season siya na wala masyadong nag-i-invade sa loob ng kanyang jungle. Pero si Trimar ang uunahin. Naton agad. Ay! Hindi nga lang tumama yung appraiser slot mula kay Carl. Nabush. Oh my God, tinapata ni Carl yung appraisal strat. Hindi ko alam kung magkamali siya ng direction, pero nabush din kasi yung Arlot. Hindi tatama yung kanyang appraisal strat. Wow. And what a micro maneuver mula dito kay Trimar. At boom! Final slash gagamitin para ma-distress dito si Carteezy. Meron pang kasunod. May follow-up damage naman. Pero their strike. Bumagsak ang mga buhay dito ng TNC. Yung nag-initiate. Sila pa yung talugi. But Zaida will secure the turtle against three members of DLPH. Wow! Sumusugod. Sinusubukan niyang crossover pero inaputan pa rin siya ni Sanford. And look at this. Oheb nagkakat na ng lane dito sa gold lane. Kakaiba mga maneuvers ang ating nakikita. Pero after all of the happenings na nakita natin, ay lamang na nga ang Team Liquid ng 1,000 kontra TNC. Yeah, even though nagkaroon ng mess-up doon, muntik pa nga mapunish ng todo si Carteezy. Actually, namatay siya, pero malaki yung nakuha ng TLPH. Pabalik. This time around, TNC. Medyo okay na sila sa nangyari kasi kahit namatay yung Reason Shin, siya pa rin naman yung nakuha yung ng pagong. So, ang habol lang naman ng TNC dito is equal footing ng early game. Kasi pagdating ng mid-game, dun talaga sila aarangkada and dun sila makakaharap ng mga potential trades. Mukhang at this point, naghihintay na lang ng mga objective fights ang parehas na kupunan. Wala tayong nakikita ng mga off-tempo ng mga plays, pare. Laging may timing ang lahat! Sumubok nga lang ng tech charge pero pinurify. Ang kaso nga lang enough pa rin ang damage ni Lancy. Ito yata yung rason bakit di dapat ibigay. Ibang klase talaga yung damage. Ganun kasakit. Kaya nila mag-burst down ng isa. At yun yung snowball na inaabangan ng side ng Team Liquid Philippines ng TNC rather na makapag 2-0 dito si Lancy. And kaso nga lang si Zaida ata yung nahihirapan ngayon mag-farm. Dito na rin granted na pumapasok sila Sanford paminsan-minsan sa loob ng kanilang jungle. And of course yung kaguluhan din na binibigay ni JP. Silip muna tayo sa ating Infinix in-game equipment. Papunta na sa Hunter Strike dito si Jason Shin. At medyo hindi nakakatuwa. Kahit friend rin si Carteezy pare nakakasabay siya sa pagpa-farm ng Jason Shin. Nakita na natin to numerous times no regular season na kahit normally lalamang dapat sa gold earned ang isang assassin over the Fredrin dahil may kakayahan siyang pumatay kahit mag-isa siya. Pero pinakita ni Carteezy na kaya niyang sumabay dun sa gold na nakukuha ng mga assassin na nakakalaban niya kapag siya ay naka-Fredrin now for the turtle. Naghahanda na ang DLPH pero si Chakno hawak na yung isang push yung gitna ng mapa. Oo, at itong purple buff ay makukuha din naman ni Carteezy. Ang purple buff na ito, ang turtle na ito, ay mukhang paglalabanan ng dalawang kupunan dahil nakapwesto na rin si Benny Cutie. Zaida already at the side of this turtle at magkikita ng dalawang jungle pero si Zazi! Naipit na si Sanford! Pinarsa ng mabilis! Si JP din sumunod sana. AOG lang palayo. All to zone the members of TNC para makuha ng Liquid yung turtle. One for turtle ang naging trade up natin doon. At sa tingin ko, kahit ba namatay si Sanford yung pa rin naman ang trabaho ng isang XP laner. Magpakamatay para makuha ang objective ng iyong mga kupunan. Matapang ulit si Carteezy dito with taunt para kay Chakno. Pero para lang i-counter yung aggression. Nandyan si JP nag-aabang ng kanyang unbreakable. Final slash na tumama kay Carteezy. Dalawa ngayon yung kalaban na ng Chakno. Inaiipit pa. Pero airstrike. Kaso nga lang napakaganda ng earthen ramper na yun para pag-iinit. Pero si Sanford ay papasok. Nandiyan na yung land smasher, land shaker. Lancy makakatakas. That
flicker. Trimar ay naging numero ng Sky Piercer na magmumula sa TLPH. At isa lang ang bumagsak. TNC Pro Team loses Trimar. And for TLPH, hawak pa rin nila ang 1,000 lamang. Kaya kahit maraming ginagawang micro moves dito yung TNC, again yung TLPH, ang number one talagang asset na meron sila dito is yung Apex Predator. Nakaharangan yung mga damage dealers. So kahit may mga mistakes sa positioning, kahit magaganda yung mga moves dito ng TNC, wala kasing conversion. Wala yung damage na papatay sa mga front lines ng TLPH. And yung front line natin. What a dodge mula dito kay Sanford. Chakno expends yung tectonic charge. Makikita niyo si JP dito sa Pixel Brush. Pero sakto din lang naman, no? 40 seconds pa lang naman bago lumabas ang pinakauling pagong ng larong ito. Aabot pa yung ultimate dito ni Chakno. In fact, may flicker pa nga siyang hawak during that time. Equal pa yung cooldown ng Retribution ni Zaida and even yung pag-spawn ng Turtle. So technically ay aabot naman dahil isasayaw at isasayaw ng TNC. Susubukan nilang i-delay yung pagmamadali ng TLPH. Carl TC, matapang lang sa doon na mag-i-invade. Alam niya rin na wala pang panggagalingan ng damage para i-burst down sa OHIP gets a turret down. Yan, TLPH, medyo masaya sila sa kanilalagay nila sa game. Sila yung leading pagdating sa mga objective fights. But TNC, they are finding trades. Penecutie daw, magde-decide siya na sumama dito. Iko-contest nila yung pagong laban sa TLPH. Sinuzone lang ni JP. Itong si Trimar, si Chakno ay nandun nakatingin sa Turtle pero may makikita si Penecutie doon sa may bandang LMB. Susugod na ngayon ng TLPH. Oh, wow! Getting down with a final slash. Wala kay Trimar pero may Feathered Airstrike na may bitawan. Not shake at may ibig siya sa gitna. Oh, no! May ton pa at si Lancy pero makakagamit siya ng order of preempt pero may AOC para pigilan siyang makatakas ngayon. Dalawang tutumba sa TNC. Malinis na execution mula sa Team Liquid Philippines, baiting out so many ultimates mula sa TNC. Yeah, may disconnection din between Trimar and Chakno. And I think hindi rin tumama yung stun mula kay Trimar. Mali din siya ng direksyon. Buti nilang nasa si Penecutie to clear out the minion wave. Pero si Zaida nakikipaglaro. Shaker flicker stun! Tapos nandun bigla yung Parsa para magbigay ng damage. Ganun lang kabilis. Mamburburst ang TLPH. Kasi hindi tapos. Nandiyan pa si Carl. Susugod pa siya sa likod. Pero makakapag-flicker out si Chakno. Look at the Feathered Airstrike coming in from Sanji. Pero high IQ play mula dito kay Trimar. Penecutie nag-aarap ng angulo pero mukhang hindi naman ata nila itutuloy. Teka lang, Trimar makakaalis at mukhang makakadepensa naman ang TNC. Yeah, sinusubukan ng TNC na pigilan yung mga objectives, yung mga push, yung aggressive plays ng TLPH. But I don't think it's the right play. Kailangan nilang humarap ng tradesmen kasi so far wala sila nakukuha sa mapa. And even if madali mo yung TLPH, napatay na kasi nila yung YSS. Yan lang naman yung extra kukuha ng resource sa mapa. As long as wala si Zaida, yung TLPH, wala silang pake sa mga side lanes. All pressure is in the mid. Kung nasan yung Fredrin, nandoon yung laban. Kumbaga parang ang nangyayari hanggang kailan na magre-react na lang yung TNC. Yay. Diba? Kailan sila pupwersa ng teamfight? Kasi sa totoo lang, kaya naman nila. Nandiyan si Chakno. Even Penecutie can initiate and even Trimar. Kumbaga, puwersa nila yung teamfight sa ibang lugar ng mapa. Huwag nilang sundan yung teamfight na hinahati ng TLPH. Lalo kapag nauuna sila sa posisyon. Kasi ang lugi talaga sila dito is kailangan nilang mahanap yung Parsa ni Sanji. And even though final slash nila yung mga frontline targets, ang dami kasing follow-up. So kailangan TLPH yung naghahabol. Pero so far, TNC yung humahabol. At saktong-sakto, no, Lord is up. Ito ang pinakaunang Lord ng larong ito. Medyo malayo si Penecutie para mag-contest doon sa lapang iyon. Brilliance ay mapipate out na rin mula dito kay Lancy pero magagamit naman ng Feathered Airstrike. Here comes Trimar. Dalawa! Final slash. Si Sanji lang yung naging target. Ngayon may ipit siya. May mga bala pa manggagaling kay OHIP. Ngayon si JP ang nasa gitna. Kasabay na lang ni Carl TC. Tinatangke lang nila yung damage na magmumula sa TNC. Ngayon may AOG. Pero hindi naabutan itong si Trimar. Si Lancy nga lang ang naipit doon. Isabay pa na si Jack na may ipit pa dyan. And si Carl TC. Sinozone lang itong si Zaida. Lahat ng parte kinokontrol ng Liquid dun sa clash. At nahati na naman nila ang TNC and they capitalize taking the turret at mukhang yung Lord ay sisimula na rin ng Team Liquid Philippines at wala atang kakayanan ng TNC na makapalan dito. Yeah, even though pasok naman sa keys to victory yung gusto nila mangyari, no? Yung control sa may middle lane. I think this is one of those times na if you're TNC, you don't follow that route kasi pwede mong dalhin yung pressure sa side lane. Pero because of that, Trimar attempted a team fight, a skirmish in the middle lane, naka-ready
yung TLPH. And again, naging problema na naman yung AOG, yung bagsak ni Sanji. Even though na-force yung wings by wings mula doon sa Parsa. Ang problema kasi, once na pumasok na yung Lapu-Lapu, nagtatakbuhan yung damage dealers ng TNC. Tapos pagkaipit pa yung mga mage or even the jungle, ay alam natin na talagang compromise talaga ang TNC Pro Team when that happens. At ngayon for Team Liquid Philippines, itutuloy nila ang kanilang pagpupush dito. May Lord na nagmamarcha sa top lane at sa mid lane naman ay pwede nilang i-shove ito. Magpapatay sila ng 3 miyembro sa mid at 2 naman sa may bandang ibaba. Protektado si Sanji at pati na rin si Oheb. Pero nandito si Chaknu, naghahanap ng anggulo. Ito na yung classic objective push ng TLPH. Very good control on the side lanes. 3 waves. Yung hawak na dito with the pressure. Good, pero the strike mula kay Sanji na zone yung damage dealer. Final slash pa mula kay Trimar para lang pigilan yung gustong gawin ni Carl TZ. 50% HP. Pero yung mga bala mula kay Oheb, pa isa-isang kinakalapit ang gatilyo ng baril. At mapapaatras at mapapaalis si Chakmo may Lord sa itaas. Sosoro. At doon, susugod ang mga members ng TLPH. Wait lang. Nakakadepensa pa at nakakapag-clear wave ang TNC. Liquor is available para dito kay Sanford pero mukhang hindi niya ipapato ang kanyang Landshaker for now. Makakadepensa naman ang TNC Pro Team. Walang inhibitor turrets na makukuha ang Team Liquid. Yeah, di nila kailangan mag-rush na wala na yung mga holy shields. Ngayon, ang pwedeng gawin ng TLPH is gamitin itong 90 seconds ito habang wala pa yung Lord na linisin yung jungle resources. And ganoon na nga yung nangyari dito, bantay sarado lahat. Pero Scarlab, Si Carl ay naipit doon sa 5 miyembro ng TNC. May mga ginagawang setup at sipa para kay Sanford. Hindi tinuloy yung second phase ng Wave of Dragon ngayon. Ang TLPH na susubok pabalik. Tinaman ang phase sa side itong si Trimar. Naging Skypiercer numero. May tech charge mula kay Chakno. Sa likod, gusto ni Benny Cutie na kumuha sana ng kill pero di na makabuta. Ang TC Papi na Immortality. Lance ang kukuha ng kill. Nandidiretso mga members ng TNC. Unti-unti. Yung from Lancy getting away with the process. Shutdown and a triple. Pero papatayin din sa ni JB para double. Naging 3 sa 3 yung palitan. Kukonsil palayo ang TLPH. At hinahanap na nga ni Sanji dito si Zaida. Tatama ang isang feathered airstrike pero makakatakas sa with a traceless. And even with a 6,000 gold lead kanina ay nakatrade ang TNC. ganda nung tiis ni Chakno. Sabi niya, hindi, wait lang. O may maganda ng tectonic charge kanina pero mas pinili niya yung pinakamagandang tectonic charge. 4 yung tinamaan niya and that allowed TNC to finally punish TLPH. Even though maganda yung coverage ni Sanford with the bravest fighter sa likuran, nung nag-turn na siya kay Trimar, nawala yung nantatakot sa 3 members ng TNC. Kaya naman nakapasok si Zaida, nakapasok si Lancy, and finally nakuha nila yung mga targets na gusto nilang mapatay. And ngayon, malaki ang problema ng TLPH. Even though 5,000 ahead sila, nagkaka-farm na yung TNC and may damage na si Lancy. But this is still a problem for the side of TNC na yung upcoming Lord ay lamang pa rin ng bagyang Team Liquid Philippines. Yes, may damage, pero ang tanong ay makakalapit pa sila sa Lord na ito. Si Zaida, JP nasa harap, and there's like Lancy, Brilliance, pero low HP. Lancy ka, munti ka na doon, pero makakatakas pa naman. Labanan para sa Lord. Hawak pa rin ni Carl TZ. Yan ang retribution para lang kunin. Lancy's gonna go down. Tension sa dalawa. May mga susugod pa, pero si Chakno ang unang nawala. Benny Cutie ay tutumba na rin. 3 men down from the Phoenix Army. At hindi pa tapos ang Team Liquid na rumagasa. Hindi pa tapos ang Team Liquid na lumabol pa. Tumatakbo si Zaida. Sanji! Mukhang reunion ata. Ito yung dati niyang mga kasama ngayon. Pinapalik siya mismo. Zaida is low. Hinahabol pa rin ni JP. Hinahabol pa rin ni Oheb. May mga bala. At tinamaan ng isa. And it's a killing spree for Oheb. May Lord pa sa gitna. Oh my goodness, TLPH, that Lord dance once again. Even though nagfalter yung AOG mula kay JP, si Sanford men, yung panggugulo niya na naman sa likuran, hindi nakalapit yung TNC and pati na rin si Lancy na punish. Wala yung order of presence, wala siyang trigger nung time na yun. Kaya naman free kill para kay Lapu. Ngayon sa gitna yata ang punterya ng Team Liquid Philippines. Sumusubok dumiretso. 5 miyembro. Final slash mula kay Trimar. And may tech charge pang kasunod mula kay Chakno. Ngayon si Sanjila 1 HP. Wala makahabol sa kanya. Pero si Trimar para sa ng misyon. Ngayon si OM naipit. May sipa mula kay Benny. May immortality pa siya. Pero nililigtas lang siya ni Carl TZ at JP. Ngayon tutumba. Tumatawarlak pa. Si Sanford na mismo gusto niya nang tapusin pa. Dahil magdedereteretso. Pero dinedepensahan pa rin. Nandyan si Trimar at si Zaida para subukan ng pigilan pa. Ang pagkagasa. Pero sabi ng Team Liquid Philippines, isa na lang ang kailangan nila. Match point para sa Team
posisyon sa isa't isa. Ang objective